Sa huling linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan, pagninilayan natin ang pagdadalang tao ng Birheng Maria sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na pananampalataya, maging perpektong halimbawa si Maria sa paghahanda sa pagtanggap sa manunubos. Magsitayo na po tayo. Ang magsisindi na makandila ng korona ng Adbyento ay sila Randy Pereno and family, Tina and Romy Austria and family, Annalisa Ticumen and family, Rosalie Espina and family.
Dakilang Ama, sa patuloy naming paglalakbay sa panahon ng Adbyento, sinisindihan namin muli itong mga kandila ng korona ng Adbyento, lalong-lalo na ang kandila ng kagalakan. Basbasan mo ang mga pamilya na nagsindi ng mga kandilang ito. Ipagkaloob mo sa kanila ang mga biyaya na kanilang kinakailangan. Patubayan mo sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Tulungan mo sila sa kanilang mapagsusumikap. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan, mga panganib at mga sakit. Ipadama mo ang iyong presensya na ikaw ay kanilang kasakasama sa kanilang paglalakbay sa buhay na ito. Pagkalooban mo sila ng biyaya, ng pagmamahalan, pagkakaunawaan, pagkakaisa, pagtutulungan, pagdadamayan at kapayapaan sa loob ng kanilang tahatahanan. Mapagmahal naming Diyos, pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maranasan ang tunay na galak na dulot ng pagdating ng iyong anak. Galak sa gitna ng kawalan ng pag-asa, galak sa panahon ng kabiguan, galak sa gitna ng kahirapan, at galak sa harap ng pag-aalinlangan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Patuloy nating papurihan at pasalamatan ang ating mahal na ina, ang Birhen Maria, sa mahalagang papel na kanyang ginagampanan sa pagsilang ng ating tagapagligtas. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo makapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo makapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Panginoong Isus, dumating ka nawa at huwag nang maluwat sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat. Makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Iminumungkahi ni David na magtayo ng gusali o templo para sa Panginoon. Subalit, pinili ng Panginoon na itayo ang kaharian ni David at sa kanyang angkan nagmumula ang Mesiyas, ang maghahari at tutubos sa Israel. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro. Ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anmang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi magwawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwit-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan, tugon. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Tugon. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging ama't niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang kanyang pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Tugon. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang planong pagliligtas ng Panginoon na nakukubli sa mahabang panahon ay naihayag sa pagdating ni Jesucristo. Ito ang ibinubunyag hindi lamang sa hinirang na bayan, kundi pati na rin sa mga pagano. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga
na nalihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil, upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka na kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kaniyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kaniyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi," at nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Batiin po natin ang ating makatabi ng good morning. At palakpakan natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon.
na binigyan niya muli tayo ng pagkakataon at mga biyaya. Ginising niya tayo. Binigyan niya tayo ng buhay at kalakasan upang makumpleto natin ang siyam na madaling araw ng ating Misa de Gallo. At makumpleto din natin ang ika-4 na linggo ditong panahon ng Adbyento. Ilang oras na lang ay Pasko na. At dahil ika-siyam ng madaling araw ng ating Misa de Gallo, ika-4 na linggo ng panahon ng Adbyento, tapos na ang mga araw ng ating paghahanda upang maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Ready na tayo? Tanungin mo ang iyong katabi kung ready na siya para i-celebrate natin mamayang gabi ang Christmas, ang pagsilang ng ating Panginoon. Sana hindi lang na-ready ang ating mga Noche Buena, ang mga regalo na ating ipapamigay, ganon din ang mga bagong damit na ating isusuot o ano pa mang mga material na paghahanda. Ang binibigyan natin ng pansin ay ready na ba ang ating mga sarili? Ready na ba ang ating mga puso? Ready na ba ang bawat miyembro ng ating mga tahanan? At ready na ba ang ating pamayanan upang muli nating gunitain, muli nating ipagdiwang ang dakilang kapistahan ng kapanganakan, ang birthday ng ating Panginoon, ang birthday ng ating tagapagligtas. Nakapangumpisal na ba tayo? Okay na ba? Binati mo na ba ang iyong hindi nabati ng matagal ng panahon? Nako. So anong mga paghahanda ang ating ginagawa? Kagabi nga, mayroong mga susumikap na mga kapatid nating batiin, yung gusto nilang batiin. Yung binabati nila, ayaw magpabati. Araw-araw narinig nila yung homily ko tungkol sa paghahanda. Sabi ko, sayang naman. Lumapit na sa kanya at nagmano, hindi pinamano. Lumapit na sa kanya kahit apo para pamanuhin ang apo. Pati yung bata, dinamay, hindi pamanuhin. Ang tigas-tigas talaga ng puso. Tapos mag-celebrate ng Christmas? What kind of celebration are we celebrating? Diba, Christmas ay pagmamahal. Yan ang pinakarason kung bakit meron tayong Pasko. It is because of the love. Sabi ng banal na kasalatan, "For God so loved the world that He sent His only begotten Son." Kaya nga ang Diyos ay nagmahal sa sanlibutan, ipinadala niya ang kaniyang bugtong na anak. At ang bugtong na anak ay isinilang sa pamamagitan ng mahal na Birhen Maria. Ibig sabihin, the main reason why Jesus came here on earth, it is because of the love. Yan ang totoong diwa ng Pasko, ang pagmamahal. Lumalapit na sa iyo. Pati ang apo, pinalapit na sa iyo. Ang tigas-tigas ng puso. Pati ang apo, dinamay. Gusto ng makipagkasundo, muling ibalik ang magandang ugnayan. At gabi-gabi nagsisimba, yun kompleto yung simbang gabi. Parang sayang, sabi ko sayang, biyaya na sana yon. Pero hindi pa tinanggap ang biyaya. Wala pang kababa ang loob. Pinahari pa rin ang fried chicken sa puso at sa buhay. Kaya hindi natanggap ang napakalaking biyaya na dapat sana tanggapin habang inihanda ang mga sarili sa makahalagang pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon.
Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa huling araw ng ating Misa de Gallio. At ilang oras na lang ay muli nating ipagdiwang ang Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. At patuloy nating pinupuri at pinapasalamatan ang mahal na Birhen Maria. Isa rin siya sa mga may mahalagang papel na ginagampanan ng pagdiriwang na ito, ng pagsilang ng ating tagapagligtas. Kasi alam ng Diyos na nagkamali at nagkasala ang tao sa mundong ibabaw na ito. At hindi nais ng Diyos na masadlak sa kasalanan ang tao hanggang sa huling sandali ng panahon. At dahil mahal ng Diyos ang sangkatauhan, kahit ito ay hindi naging tapat sa kanyang pag-ibig at pagmamahal, ay ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. At sa pagpapadala niya ng kanyang bugtong na anak, pumili siya ng isang babae na magiging instrumento upang maging tao ang kanyang bugtong na anak. Sa paglikha ng Diyos ng sanlibutan, mayroon na siyang plano na ang sangkatauhan ay kanyang iligtas. At mayroon na siyang pinili na isang babae na maging instrumento upang magbigay ng buhay sa tagapagligtas na ito. Kaya mayroon tayong dogma na tinatawag na Immaculada Conception. Ibig sabihin, si Maria ay ipinaglihi na walang kasalanan. Bago pa dumating si Maria, may plano na ang Diyos na siya ang pipiliin ng Diyos na maging ina ng tagapagligtas. Kaya nga, in-exempt niya si Maria sa bahid ng kasalanan. Kaya mayroon tayong dogma na Immaculada Conception. Mary was conceived without sin. Siya'y pinili ng Diyos. At dito makita natin na ang Diyos ay hindi siya mapagpilit na Diyos. Kung mayroon siyang plano, ay kinukonsulta niya pa rin yung mga sangkot sa kanyang plano. Kagaya ni Maria, di ba siya na ang pinili ng Diyos? Hindi sa pinilit ng Diyos na, o ikaw na ang maging ina ng aking anak. Narinig natin sa ating ebanghelyo na sa pamamagitan ni Anghel Gabriel, ipinahayag ng Diyos ang plano na siya ay magiging ina ng tagapagligtas. Nagtanong pa nga si Maria. Sabi ni Maria, paanong mangyari ito? Nagulumihanan si Maria sa mga pangungusap ng anghel. Subalit, nung unti-unting ipinapaliwanag ng anghel, kasi ito talaga yung plano ng Diyos. Ikaw ay maglihi ng isang lalaki at ikaw ay manganak. Ang iyong anak ay isang lalaki at tatawagin mong Jesus. Siya ay maging dakila dahil siya ang magligtas ng sangkatauhan sa sanlibutang ito. At noong maunawaan ni Maria ang sinasabi ng anghel, ang ipinapaliwanag ng anghel na plano ng Diyos, sabi ni Maria, kahit batang-bata pa siya, kahit wala pa siyang kamuang-muang kung ano ang buhay pag-aasawa, sinabi niya sa anghel, ako'y alipin ng Panginoon. Matupad nawa ang iyong sinabi. So tinanggap ni Maria ang plano ng Diyos. Nag-oo si Maria sa plano ng ating Diyos. At hinayaan ni Maria at binuksan ang kanyang buong buhay at sarili, lalong-lalo na ang kanyang sinapupunan upang maging tirahan sa loob ng 9 na buwan ng sanggol na anak ng Diyos, ang ating tagapagligtas. Kaya dito ipinapahayag sa atin at tayo ay inaanyayahan na karapat-dapat lamang na purihin at pasalamatan natin si Mama Mary. Hindi katulad ng ibang mga sekta na inaalipusta nila si Maria, they don't believe in Mama Mary. Ayaw nilang maniwala kay Maria. Kaya nga tayo ay tinatanong, kayo bakit kayo naniniwala kay Maria?
Sino ang hindi maniwala kay Maria sa mahalagang papel na ginagampanan sa ating kasaysayan ng kaligtasan? Dahil kung wala si Maria, wala si Jesus. Kung wala si Jesus, wala tayong kaligtasan. Kaya dapat lamang na ating papurihan at pasalamatan ang mahal na Berhen. Dapat lamang na hindi natin kinakalimutan araw at gabi ang ating mahal na ina, nanay siya. At alam natin ang nature ng isang nanay. Hindi siya ang totoo at mapagmahal na nanay, ay hindi siya nagpapabaya sa kanyang anak. Kahit gusto na niyang matulog, subalit sa mapagkakataon na umiyak ang kaniyang anak, gigising at gigising ang nanay. Kahit masakit na ang kaniyang katawan kasi buong maghapon siyang nagtatrabaho, subalit gigising siya ng madaling araw para magsaing at magluto ng pagkain ng kanyang mga anak na pupunta ng school o pupunta ng trabaho. Babalot pa nga siya ng sandwich para pang snack ng anak. Susunduin pa nga sa school ang minamahal na anak. Mag-intay siya doon ng ilang oras. Binabantayan ang kanyang anak. Ganon ka mapagmahal ang nanay. Kung ganon ka mapagmahal ang nanay, ibig sabihin, ganon din ka mapagmahal ang Mama Mary. Kaya nga, hindi natin siya dapat kalimutan. Bagkus palagi natin siyang tawagin, palagi natin siyang lapitan, at higit sa lahat, lalo natin siyang mahalin upang mapalalim natin ang ating pagdibusyon sa Kanya. At ang ating pagdibusyon sa Kanya ay ating lubos na mapaigting at mapalalim sa pamamagitan ng ating mga pagsusumikap na matularan natin ang mga magandang halimbawa at mga magagandang katangian ni Mama Mary. Sa mga maraming titles ni Mama Mary, ipinapahayag ang kanyang mga magagandang katangian. Sa mga maraming katangian ni Mama Mary, kahit isa man lang, na mayroon tayong maisa buhay sa ating mga sari-sariling buhay upang maging makahulugan ang ating pagrurosaryo, maging makahulugan ang ating pag-awit ng O Berhen Maria, maging makahulugan ang ating pagdibusyon sa Kanya, na matularan natin ang Kaniyang mga magagandang katangian. Katulad ng tinatawag natin siya, Mother of Perpetual Health. So ano ang katangian ang Kanyang itinuturo sa atin? To be helpful, maging matulungin sa ating kapwa, lalo't higit sa mga nangailangan. Lalo na ditong panahon ng Kapaskuhan. Maging matulungin tayo kagaya ng ating nanay sa ating mga kapatid na higit na nangailangan. At sa ating ebanghelyo, anong katangian ang itinuturo, anong katangian ni Maria ang itinuturo sa atin na dapat nating tularan? Ang maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Si Maria, sa kaniyang kababaang loob, ay sinunod niya ang utos ng Diyos. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Andyan sa kanya ang kababaang loob. Tayo din ay inaanyayahan na sana magkaroon din tayo ng kababaang loob upang palagi nating sundin kung ano ang kalooban ng Diyos. Halimbawa, ano ang kalooban ng Diyos sa atin? Magpatawad. Ilumapit na sa atin para patawarin natin, hindi pa rin natin mapatawad. So, parang umaawit tayo, nagrosaryo tayo, umaawit tayo ng Ave, Ave Maria. Pero, nung inaanyayahan tayo ng Diyos na magpatawad ka na, pero matigas pa rin ang puso, parang lihis sa itinuturo ng kalooban ng Panginoon na tayo ay magpatawad at magkaroon ng kababaang loob. So mga minamahal na kapatid, nito mga sandaling oras, habang tayo ay nag-iintay ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon, hindi pa huli ang lahat.
patuloy pa tayong binibigyan ng pagkakataon na talagang ihanda natin ang ating mga sarili upang maging meaningful ang pag-celebrate natin ng Christmas. Yung maklaim mo na, ay talagang meaningful ang aking Christmas kasi si Kumari, nabati ko na. Nagkaroon na kami ng magandang ugnayan. At mamayang gabi, pwede ko na siyang ngitian at sasabihan, Mari, Merry Christmas. Mga minamahal na kapatid, kuminsan mga pabiro, subalit totoo na mga paanyaya na sana ay ating maisabuhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay upang maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Inaanyayahan tayo na pasalamatan at papurihan natin ang mahal na Berhen. Tularan natin siya ng may kababaang loob upang sundin ang kalooban ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Katulad ni Maria, sana lagi nating sasabihin, ako'y alipin ng Panginoon, matupad nawa ang iyong sinabi at ang iyong kalooban. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran na makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, idalangin natin sa Ama na tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan na tanggapin ang kalooban ng Diyos at sa nalalapit na pagdating ni Jesucristong ating manunubos. Sa bawat panalangin ating itutugon, O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Berheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkuling na aayon sa kagustuhan mo, O Diyos. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Berheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapagtaguyod ng katotohanan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha na nagigipit, mga nag-iisa at napapabayaan, maramdaman nawa nila ang pagkalinga mo, Ama, sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang kinahaharap. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin mo, Ama, ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Diyos ang iba pa nating mga personal na makahilingan at mga panalangin. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang iyong dakilang anak.
Gabayan mo kami upang matularan namin ang mahal na Berheng Maria ng may kababaang loob upang sundin ang iyong kalooban sa aming buhay araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin.
Pagindapatin nawa nito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itiras na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Berheng, kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mula sa ating pag-isip
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan na iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ng walang kupas na bigay, ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus, alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya'y isang guni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalingam mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat, paalala at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, lay Eucharistic ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communications Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Juan Bautista Chapel. At ang mga nagsindi din po ng kandila, sina Randy Perino and family, Tina and Romy Austria family, Annalisa Ticumin and family, Rosalie Espina and family. Sa December 24, 2023 ay magkakaroon din po ng Christmas Eve Mass sa pagsalubong natin sa kapanganakan ng ating Panginoon. Ang mga sumusunod ay ang oras ng mga misa. 7:30 p.m. Cluster Hope sa RNE Taxi, 7:30 p.m. Cluster Faith sa Bodega, 9:30 p.m. Cluster Love sa Woodcraft Bayanihan, 9:30 p.m. po sa St. Louis de Montfort Chapel. At sa December 25, 2023, Christmas Day Mass, ito po ay holiday of obligation. Ang sumusunod po ay ang mga schedule. 7 a.m. po, Cluster Hope sa RNE Chapel. 9 a.m. po, Cluster Faith sa Bodega. 5 p.m., Cluster Love sa Woodcraft Bayanihan. Sa December 27 to 30, magkakaroon po tayo ng Pax Tecum. Ang ating mga sakristan, dala-dala ang Baby Jesus, ay dadalaw sa inyong mga tahanan upang mag-alay ng panalangin para sa inyong pamilya. Sana buksan, papasukin at tanggapin natin ang Batang Jesus sa ating mga tahanan upang tayo ay makasamba sa Kanya. Suportahan po natin ang ating mga sakristan sa gawaing ito. Magsisimula ang kanilang gawain sa ganap na 9:00 ng umaga. Sana lahat po ay madadalaw at mapupuntahan. Wala pong pipiliin ang dadalawin. Ito po ang mga schedule.
December 27 po, Cluster Faith. December 28, Cluster Love. December 29, Cluster Hope. At sa December 30 po, kung meron pa pong hindi nadalaw o napuntahan. December 31, 2023 po, New Year's Eve Mass, 7:30 p.m. po sa RNE Chapel, 7:30 p.m. sa St. Louis de Montfort Chapel, 9 p.m. sa Woodcraft Bayanihan, and 9 p.m. din po dito sa Bodega. January 1, 2024, New Year's Day Mass, 7 a.m. po sa RNE Chapel, 9 a.m. sa Bodega, 5 p.m. po sa Woodcraft Bayanihan. Mga karagdagang paalaala, sa December 24, magkakaroon pa rin po tayo ng misa sa araw ng linggo upang ipagdiwang ang ika-4 na linggo ng Adbento. Ang mga sumusunod po ay ang mga oras ng misa. 7 a.m. po sa RNE Chapel, 9 a.m. po sa Bodega, and 3:30 p.m. po sa Woodcraft Bayanihan. Salamat po. So para po sa ating mga schedules, kasi marami tayong misa sa araw na ito, no? So, ngayong araw ay araw ng linggo. It is a day of obligation, no? So, mayroon tayong misa, regular Sunday Mass schedule po natin mamaya, alas 9 ng umaga. Kasama po natin ang 12 mga bata na ating bibinyagan na libre mula sa mga iba't ibang kapilya na nasakupan ng ating mission station, no? So, magmimisa muna tayo. Pagkatapos ng misa, pahinga ng kaunti dahil magbibigay ang ating makatekista ng pre-BAP seminar. Ipaunawa sa kanila ano itong sakramento, lalong-lalo na sa mga magulang, ninong at ninang, maintindihan nila ang kanilang mga responsibilidad sa kanilang pagpapabinyag. Tapos, pagkatapos niyan, tapos ang ating misa, tapos ang ating binyag, so babalik uli tayo mamayang gabi ng 7:30 para salubungin natin ang Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. So 7:30 po ang ating misa, no? So mamayang alas 9, ang ating kulay ay kulay violet. Wala na tayong awit ng papuri, no? Tapos pero mamayang gabi sa 7:30 na misa natin sa gabi, ang kulay natin ay puti. Mayroon na uli tayong awit ng papuri, no? Yun po yung mangyayari sa ating liturhiya, no? Tapos bukas ay holiday of obligation. 3 lang po yung holiday of obligation. Bahala hindi kayo makapagsimba sa ibang mga araw. Basta simba po tayo sa araw ng linggo at sa 3 holiday of obligation sa Pilipinas. Ang December 8, ang December 25, at saka January 1. Obligado po talaga tayong magsimba sa mga araw na iyon at sa araw ng linggo. Bahala na hindi tayo makapagsimba sa ibang araw, pero yung mga linggo at itong 3 mahalagang araw ay dapat tayong magsimba, no? So bahala hindi tayo makapagsimba mamayang gabi, basta bukas siguraduhin po natin na makapagsimba po tayo. Dahil birthday ng ating Panginoon, no? So special gift natin sa Kanya, ang ating oras at ang ating mga sarili na makipag-birthday sa Kanya sa pamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. At ang ating misa bukas ay sa ganap na alas 9 ng umaga, no? So, tandaan po natin, no? Tapos sa 31, araw po iyon ng linggo, mayroon tayong misa sa ganap na alas 9. Dalhin natin ang ating buong pamilya dahil kapiestahan po iyon ng Sagrada Familia, no? Ng Feast of the Holy Family. So, i-consecrate natin ang ating family sa Holy Family. Tapos, pagkagabi, balik tayo uli ng January 31 kasi salubungin natin ang bagong taon ng banal na misa. Pagka January 1, holiday of obligation uli, kailangan tayong magsimba uli. Ang ating oras dito sa bodega ay sa ganap na alas 9 ng umaga. So yun po ang ating schedule ng mga misa and please be guided accordingly, no?
So, mamayang hapon siguro pagkatapos ng pananghalian, no? So, ayusin natin ang ating simbahan para sa pag-celebrate natin ng birthday ng ating Panginoon. No? So, lagyan na natin ng kaunting mga bulaklak, no? Lalong-lalo na ang ating Belen kasi ang focus natin ay Belen mamaya, no? So, lagyan natin ng kaunting bulaklak dito din sa ating altar, lagyan din natin ng kaunting bulaklak, no? Tapos magtulungan po tayo na maayos natin ang ating bodega para sa birthday party ng ating Panginoon mamayang gabi, no? At sama-sama tayong magdiriwang ng banal na misa upang ipagdiwang ang kanyang birthday, ang araw ng kanyang kapanganakan. Maraming salamat at magandang umaga po. Magsitayo po tayo. Tapos paalaala sa ating mga leaders, pagkatapos mamayang hapon pag mag-decorate kayo, so alisin na po natin itong Advent wreath candle, no? Kasi tapos na ang kanyang papel, no? Ito naman yung mayroong importanteng papel, yung ating Belen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo, tularan si Maria na may kababaang loob at sundin ang kalooban ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday!